Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. The fixed marriage. Ito ang naging simula ng lahat sa buhay na Drake at Ava. Bagaman mahal ni Ava noon pa si Drake, naging blessing sa kanya na ipakasal sila ng kanilang mga magulang. Sa simula pa lang ipinangako na ni Drake na gagawin niya miserable ang buhay ni Ava. Pero paano kung dumating ang araw na maaring mawala ito sa kanya? Kung kailan unti-unti ito nakakapasok sa puso niya, sa kanya nalaman na nasa panganib ang buhay nito na nakatakdang maglayo sa kanya rito. Will fate be on his side? Where's Ava? Napapitlag si Ava nang marinig niya ang dumadagong natinig ng kanyang asawang si Drake sa buong kabahayan. She literally stopped breathing for a moment. Natauhan lamang siya na muling marinig ang galit na boses ng asawa. She knew that tone very well, or should she say, she knew him very well. Tell her to bring my coffee into the library in 5 minutes. Agad binitawan ni Ava ang hawak na sandok. She saw fear in Yaya Andeng's eyes. Alam niyang para sa kanyang takot na nararamdaman ng matandang babae. Yaya, don't worry. I'll be fine. Then she smiled at her. Kinuha sa kanya na isa pang katulong ang sandok na hawak. She quickly prepared his coffee and then she went upstairs. Mabuti nang mas maaga sa 5 minutes na dalhin ang kape ni Drake. She knew what her husband was capable of doing. Bahagyang napahinto si Ava sa mabilis na pag-akyat na makapatapat sa malaking wedding picture nila mag-asawa na nakasabit sa gilid ng hagdan. Napatitig siya sa petsa na nakasulat sa ibaba niyon. 3 taon pa lang nakakalipas mula nang walang pagtutol siyang sumang-ayon sa kagustuhan ng kanyang mga magulang na ipakasal siya kay Drake, the infamous Drake Sullivan, the most sought-after bachelor in the whole province of Zambales. Kabilang si Drake sa famous Sullivan clan na inaasam ni naman na makabanggang siko o makilala man lang, and women of all ages drooled over the youngest Drake. These women were not just after his money. Most of them were after his good looks and oozing sex appeal. Of course, she was not an exception. Ngunit may isang bagay siyang pinagkaiba sa lahat ng mga babaeng naghahangad kay Drake. Women only wanted him. She, on the other hand, was in love with him. She fell in love with him the first time she laid eyes on him 10 years ago. She was 18 then, while he was 20. Mula ng araw na yon, wala na siyang iba na hinangad pa kundi ang mapansin ni Drake. Well, she got her wish. She was now Mrs. Drake Sullivan. Yes, he was hers, legally, literally, and figuratively. Dagling pinigil ni Ava ang pagdalin ng mga laala. Masyado na rin siyang nawili sa pagtitig sa larawan nila, tutoy lumagpas siya ng ilang minuto. She opened the door of the library without even knocking. She saw Drake's profile from the doorway. He wore nothing else except his boxers. Ilang ulit na ba niyang nakita ang asawa sa ganong ayos? Nonetheless, she was still stunned by his perfect physique. 5 minutes too long for you? His eyes were burning with contempt and anger as he looked at her. I'm sorry. She couldn't find the right Drake words. She couldn't even move her feet. He was so achingly beautiful, and she lost her mind just by looking at him. Kumuha ito ng t-shirt at jogging pants sa closet na naroon at mabilis na nagbihis. She walked towards the table and placed a cup of coffee on top of it. Pagkalapag sa kape, eksaktong pumihit si Drake paharap sa kanya. Agad na nag-iwas ang tingin si Ava. Ganon din ang ginawa ng asawa, kaya nagmukha tuloy na hinaharangan nilang isa't isa. She gazed up at him only to see fire in his eyes. What are you up to? Galit na tanong ni Drake. He grabbed her shoulders and shook her angrily. Gab, nasasaktan ako, she said fearfully. Well, that's good. Malupit ang mga mata ng asawa na diretso nakatingin sa kanyang mga mata. He even grabbed her arms tighter, sa paraang tila ba gusto siyang durugin ni Drake. Drake! Napapaigik na sa sakit si Ava. Hindi na rin siya makatingin sa mata ng asawa. More than the way he grabbed her, the look on his eyes were enough to kill her. Please, Drake, please. She wouldn't be surprised if she would end up handicapped after this encounter. Damn! He pushed her away. Patihayang bumagsak sa sahig si Althea. Unang balakang. She stayed still for a while. Her fall was so painful, just like the other time he made her fall. Hindi na nga niya mabilang kung pang ilan lang isang yon.
She really did not mind all these falls, for this only caused her physical pain. Unlike her other fall from him, dahil hindi katawan niya bumabagsak at nahuhulog, kundi ang kanyang puso mismo. She looked up at him. Hindi nabawasan kahit kaunti ang apoy sa mga mata ni Drake. Sa pakiwari ni Ava, lalong nadagdagan iyon. Ngunit may iba pang emosyon na sumalit sa mga mata ng asawa maliban sa galit. Something like remorse? Ngunit imposible yon. He could feel everything but remorse. Maybe she just imagined it. Remember this, Ava Dominguez. The next time na suwayin mo ulit ako, hindi lang yan ang makakakuha mo. Then he forced her to stand up. Now go! She ran out of the room without even looking back. She ran into her own room. Pagkapasok ni Ava roon ay agad nilak niya ang pinto at dumapa sa ibabaw ng kama. She buried her face against the pillows. Doon niya pinakawalan ng kanina pang pinipigil na mga luha. Impit na impit lamang kanyang ginawang pag-iyak dahil ayaw niya makakuha ng atensyon ni naman. She had no intention of getting others involved in their marital problem. Ginusto niya iyon kaya dapat nang napangatawanan ni Ava. She wanted this more than anything else in this world. She wanted Drake. She loved him more than anything else in his whole damn world. But their marriage was a lie from the very start. It was just a sheet of paper for Drake. Ngunit sa kanya, hindi. Their marriage was everything to her. She still remembered how the marriage that seemed so impossible at first became possible. Unang nakita ni Ava kay Drake sa isang malaking pagtitipon sa bayan ng San Agustin sa Iba. His father was a very famous businessman in Zambales. Sa bawat bayan may pag-aari ang ama ni Drake na hasyenda o hindi kaya mga mansyon at beach resort. She saw him in the middle of the crowd. Hindi alam ni Ava kung bakit sa dinami-rami ng tao ng gabing yon, si Drake lamang nakakuha ng kanyang atensyon. But then again, she couldn't help it. Lalo pat hindi lamang siyang nagsuswoon kay Drake. She could see that most of the females had their eyes set on him. But all through the night, he acted as if he was not aware of it. O taga lamang sigurong hindi aware si Drake. His nonchalant manner made him look even more attractive. She would never ever forget the first time their eyes met. He had the most beautiful black eyes she had ever seen. Since then, his eyes haunted her. And one morning, she just woke up and realized she had already fallen in love with him. Since then, she attended every function in the whole town dahil sigurado si Avang nararoon din si Drake. For years, she talked to him and dreamt about him. 5 years to be exact. Ngunit ni minsan di man lang sila nagkakilala ng personal. All of her hopes died when she heard the news about him and his rumored girlfriend, a beautiful socialite with a bad reputation. Nagkaroon ng pagkakataon si Ava na makita si Drake kasama si Savannah. She was introduced to them by his parents. Noon lang niya nalaman na kaibigan pala ng kanyang mga magulang ang mag-asawang Sullivan. Nice to meet you, Señorita Ava, Gabriel said as he raised her hand and kissed it. Nais niyang sawatahin si Drake sa pagtawag sa kanya na Señorita. Hindi siya kailanman nagpapatawag ng ganon kahit sa mga katulong nila. Ngunit hindi na naituloy ni Ava ang anumang balak dahil sa kanyang naramdamang tila may kuryenteng gumapang mula sa mga labi ni Drake papunta sa kanyang kamay, paakyat sa bawat himaymay ng kanyang kalamnan. Biglang nahila ni Ava ang kanyang kamay. She saw his girlfriend's brows rise in annoyance. He on the other hand simply shrugged his shoulders. Hinilang palayo si Ava ng mama ni Drake. Something about the meeting felt very awkward. Parang di gaanong pinansin ng mga magulang ni Drake ang nobya ng binata. Lumingon si Ava. Nakita naghahalikan sina Drake at Savannah para bang walang ibang tao sa paligid. Her chest tightened in pain. Mukhang wala na siyang chance na mapansin ni Drake. His love for his girlfriend was very obvious. Since then, she tried her best to forget him, but to no avail. Hinayaan lang ni Ava ang kanyang sariling mahalin si Drake sa malayo dahil di rin naman niya alam kung paano patitigilin ang puso't isip sa pagmamahal sa binata. She did not believe there was only hope until one day, her parents and Drake parents talked to her about their plans. At first, she thought it was ridiculous, but she knew in her heart of hearts that she wanted it too. Malinaw na malinaw pa sa alaala ni Ava ang lahat pagkatapos. The wedding, Drake raging anger, his promise. You may now kiss the bride, said the priest. She saw fire in Drake's eyes. She couldn't help but shiver at the intensity of his stare. I promise, he whispered softly for her ears alone to hear, that I would do everything within my power to make your life miserable. Your life with me will be leaving hell. Mine already is. Hindi ako mapakapayag na ako lamang ang mahihirapan. Then, he sealed his promise with a punishing kiss. Kumarap-kurap si Ava.
sa bahaging iyon ng alaala. She wiped her cheeks with the back of her hand, but the tears continued to stream down her face. Mahinang katok sa pinto ang gumising kay Ava. How could she be so stupid? Masyado siyang maraming trabaho para matulog hanggang ganong oras. Dali-daling binuksan niya ang pinto nang marinig ang tinig ni Yaya Adeng. Pumasok ang matandang babae dala ang tray na umuusok ng mga pagkain. Yaya, hindi yun na po dapat nilalayan dito. Hindi lang naitago sa tinig ni Ava ang pag-aalala. Umalis na si Drake. Wala ka nang dapat alalahanin. Pagkalapag nito ng mga pagkain sa mesa, tinignan sa ni Yaya Andeng ng mataman. Naiiling na tumikim si Ava. Yaya, may sasabihin po ba kayo? Umupo ang matandang babae sa gilid ng kama. Ayoko makialam, dahil alam ko namang sa pagitan lamang ninyo ito mag-asawa. Bumuntong hininga ito, tila ba ay nandugtungan pa ang sinabi. Yaya, gusto ko magalit kay Drake sa uri ng pagtrato niya sa'yo, kung di nga lamang kilala ko na siya mula pa pagkabata. Tinignan siya ng mata ni Yaya Andeng. At kahit ano pa mang sirkumstansya ng pagpapakasal ninyo, mag-asawa pa rin kayo sa tunay at totoong kahulugan niyon. Gusto ko ring malaman mo na humahanga ako sa wakas na pagmamahal na nararamdaman mo para kay Drake. Gulat na napatingin si Ava sa matanda. Hindi niya alam kung anong kanyang sasabihin. Yaya Andeng seemed to know a lot of things. Napangiti sa kanya si Yaya Andeng. Nakikita ko sa mga mata mo, tuwing tititigan mo siya ang pagmamahal, imbes na takot. Hindi yun nagbago sa loob ng 3 taong pagkasama ninyo. Bagkus mas lumalim pa marahil. Unti-unting napawi na matanda, tila ba may inisip na nakakalungkot na bagay. Hindi ko maintindihan kung paano nagagawa ni Drake na baliwalain ka. Hindi ko rin alam kung paano siyang nagbago ng ganoon. Sadyang napakalaki na ipinagbago niya. Yumuko si Ava upang itago ang namumuong mga luha sa kanyang mga mata. Hinawakan ni Yaya Andeng ang kanyang kamay. Ngunit ito ang tinitiyak ko sa iyo, Iha. Nag-angat sa ng tingin sa matanda. Mamahalin ka rin niya isa sa mga araw na to. Tanga lamang ang lalaking di makikita kung gaano kakaganda sa panloob at sa panlabas. At hindi tanga si Drake. Matagal nang nakalabas si Yaya Andeng. Nakatulala pa rin si Ava. Tama ang Yaya sa pagsasabing mahal niya si Drake. Mabuti pa si Yaya Andeng. Nakikita sa kanyang mga mata ang pag-ibig niya kay Drake. Ngunit si Drake hindi man na nakikita ni katiting ng kanyang pagtingin. Duda rin si Ava kung nakikita ba talaga siya ng asawa. But she still loved him. Ngunit ang umasang mamahalin din siya ni Drake, isa yung panaginip. Panaginip na hindi magiging totoo kailanman. Isang babae lamang ang minahal ni Drake at minamahal pa rin ng kanyang asawa ang babaeng yon hanggang ngayon. Hindi si Ava yon at kailanman hindi magiging siya. Kulang na lang madapa si Ava habang nagmamadali sa pagbaba ng hagdan. She heard the sound of Drake's car outside. Sinalubong niya sa pintuan ng asawa. He automatically handed her his coat and his attache case kapag nilagpasan siya ni Drake. Nagkukumahog na sumunod si Ava sa asawa. I want my coffee in 5 minutes. I'm not having dinner. Sawang-sawa na ako magtsagang kumain ng mga luto mo. Dire-diretso sa pag-akit sa hagdan si Drake. Inabot na isang kasambahay ang mga gamit ng kanyang asawa. Isang nagpapasalamat ng ngiti naman ang isinukli ni Ava sa kasambahay. Mabilis na nagtimpla siya ng kape at nilaiyon sa library. Mula nang ikasal sila ay mabibilang sa mga daliri ang pagkakataong natulog sa silid nila si Drake. Ang library ang tayong lugar kung saan madalas namamalagi ang asawa kapag nasa bahay. Naroon ang mahalagang gamit ni Drake. Ang master's bedroom hindi talaga matatawag na master's bedroom. Why? She was the only one who slept there. She knocked on the door when she reached the library. Hindi sumagot si Drake kaya lakas loob na binuksan ni Ava ang pinto. Nakita niya nakasubsob si Drake sa mesa, natutulog marahil. Dahan-dahan pumasok si Ava at nilapag sa coffee table ang dalang kape. Kapag nilapitan niya si Drake, he must be so exhausted. Napakaamo na mukha ng asawa habang natutulog. The exact opposite of what he looked like when he was awake. Gustong-gustong haplusin ni Ava ang mukha ni Drake, ngunit pinigil niya ang kanyang sarili. Dumakonting niya sa picture frame sa ibabaw ng table ng asawa. Sadness filled her heart when she recognized the people in the picture. Si Drake yon kasama ni Savannah, ang dating girlfriend ng asawa. Of course, Savannah was still the one for him. Saling puso lang talaga si Ava. Kapag nakangiti ang dalawa sa larawan, buhay na buhay ang ngiti ni Drake. That was Drake 3 years ago, full of life, full of love. She became teary-eyed. Dinampot ni Ava ang larawan at pinagbas ng maigi yun. Gusto niya palaging nasa kanyang isip ang ngiti ni Drake. There was nothing in this world that she desired more than to see him smile. His happiness was her only prayer. He was everything to her.
What do you think you're doing? Sa gulat, nabitawan ni Ava ang hawak na frame dahilan upang mabasag yun. Sa labis na takot, nagmamadaling dinampot niya ang mga bubog, sanhi upang masugatan siya. Drake pushed her away. Don't touch it! How dare you do this? You're sick, Ava. You're very sick. Hindi niya alam kung manhid lang ba talaga siya, but she did not feel any pain in her hand. Mas naramdaman niya ang kirot sa kanyang dibdib. Muling lumapit si Ava upang tulungan ng asawa. Drake, get out of here! Tinabig siya ni Drake with more force this time. Pagtayo, hindi napansin ni Ava ang mesa. Nauntog siya ron. Drake looked at her again with fire and contempt in his eyes. I said get out! Huwag mo akong piliting kaladkalin ka palabas dito, Ava. She almost crawled her way out of the library. She felt drowsy. Makirot din ang kanyang ulo sa nauntog sa mesa. Sinalubong siya ni Yaya Andeng sa puno ng hagdan. Sus Mariosep, Ava, ano nangyari sa ulo mo? Sinapo niya ang bahagi ng kanyang ulong kumikirot. She saw blood in her eyes. Hands, then everything went black. When Ava opened her eyes, she saw Yaya Andeng's worried face. Bahagya pa siyang nahihilo. Nonetheless, she felt alright. The memories of what happened last night flooded her mind. The picture, Drake's anger, the blood in her hands. Kinapa ni Ava ang kanyang ulo. May bandage yun. Kamusta na ang pakiramdam mo, Iha? Tanong ni Yaya Andeng. Punong-puno ng pag-alala ang mukha ng matanda. Ngumiti si Ava kay Yaya Andeng bilang reassurance. Maayos na po ako, Yaya. Her throat constricted with sudden sadness. Sigurado ka ba? Maliit lang naman ang sugat mo pero hindi natin dapat baliwanain. She smiled at her again. Bumangon si Ava. Tinignan sa salamin ng parte ng kanyang ulo na may bandage. Maliit lang talaga yon at bahagya na lang makirot, ngunit kaya naman niyang indahin. Huwag na po kayo mag-alala. Mabuti na po talaga ang pakiramdam ko. Nilapitan niya si Yaya Andeng at inakbayan. Si Drake po? Umalis na kanina pa. Siya ang tumawag na doktor kagabi na siyang gumamot sa'yo. Ano ba talagang nangyari? Aksidente po, Yaya. Natuwa si Ava sa nalaman. Kahit pa paano para hindi siya pinabayaan ni Drake. The thought brought her new strength. Nagdududang tinitigan siya ni Yaya Andeng. Talaga bang aksidente? Hindi kaya kagagawa niya ni Drake? Umiling si Ava. Hindi po, Yaya. Aksidente po talagang nangyari. Hindi po si Drake ang may kasalanan. Aksidente lang po talaga. Halatang di pa rin kumbinsido ang matanda, ngunit tumango na lamang. Bababa ka ba? O gusto mo dalhan na lang kita ng pagkain dito? Talong nito kapag kwan. Wag na po, Yaya. Bababa na lang po ako. Ani Ava. Pagkalabas ni Yaya Andeng, muli siyang bumalik sa harap ng salamin. Dahan-dahan nilalas ni Ava ang bandage. Maliit lamang ang sugat kaya ng sabi ni Yaya Ava. She touched the wound. Sa tansya niya, ilang araw lamang nagagaling iyon. The wound was too small compared to the wound in her heart. Yun ang unang beses na nagkasugat si Ava sa loob ng mahigit 3 taong pagkasama nila ni Drake. Marami na siyang naranasang sakit sa loob ng 3 taong yon. Emotional, mental, verbal, name it. She must be crazy because despite everything, she was still holding on to this marriage. Obviously, he did not love her and everything was not likely to change, but it was alright. Mahal naman ni Ava si Drake. Her love was enough for the both of them. Enough for her to live happily with him forever. 8 years ago, she wished to love him. Now she had all the right and all the chances to love him. She didn't know why she loved him more than herself. Blame it on her heart. Halos hindi humihinga si Ava habang hinihintay ang maging reaksyon ni Drake. They were having dinner and she was the one who cooked. Yun ang gusto nito, ang siya ang magluto, maglinis, maglaba, at mag-asikaso ng lahat ng pangangailangan ng asawa. She thought it would make her miserable, but deep in her heart, she was glad she had to do those things for him. Kahit pa nga madalas panguri at pamamintas ang inaabot niya mula kay Drake. Napapitlag si Ava nang padaskol na binitawan ng asawa ang mga hawak na kubyertos. This meal is the worst. Malamig pa sa ng pagkakabigkas ng mga bawat salita ni Drake. Wala ka pa ring alam sa pagduduto hanggang ngayon. You're hopeless. He looked at her furiously. She couldn't stand the sight of him, not because he was angry, but because he was breathtakingly attractive despite his anger. Hindi maintindihan ni Ava ang sarili kung bakit niya magawang magalit o matakot ng totoo sa asawa. You've been cooking for so long, yet you haven't improved, not even one bit. Mabigat ang bawat bagsak ng mga salita ni Drake. You're getting worse by the minute. His eyes were full of contempt. He kept on babbling angrily. Hindi nagsingkin sa kanya mga sinabi ng asawa.
Mas abala siyang pagmasdan ng mukha ni Dave. He had changed a lot during the past 2 years. He looked more mature now, but it did not lessen his appeal. Instead, it only added to his raw. Gone was the teasing and naughty look on his face that she assumed as his trademark. Nagupulim ay medyo malagong buhok ni Drake. He now sported a thin beard and mustache. Sa halip makapangit ang bigote at balbas, nakatagdag pa mga yon sa apil ng asawa. Sadyang gwapo si Drake nung una pa man niyang nakita ang asawa, but he even looked even more handsome now. Maturing suited him. His deep, dark eyes that were almost full of contempt only added to his manly appeal. Ang pinkish, tight lips ni Drake ay tila nag-aanyaya ng halik. His perfectly sculpted nose was proud and arrogant. Muli, bumalik ang paningin ni Ava sa mga labi ng asawa. She remembered how those beautiful lips. What the hell are you thinking? Dagling natauhan si Ava mula sa pagpapantasya na ibagsak ni Drake ang mga kamay sa mesa. Napalinga siya sa paligid. Halata ang pagkagulat at takot sa mukha ng mga kasambahay, lalo pa ni Yaya Andeng. She looked at Drake. Doble ng galit kanina, nakikitang galit ni Ava sa mukha ngayon ng asawa. I'm sorry. Napanunok siya nang sabikig sa kanyang lalamunan. I should be the one to know when my rage has actually gotten to you, ani Drake. Punong-puno ng pagkayamot ang tinig. Drake, there's a grand gathering tomorrow at the El Palacio. Mom and Dad's golden anniversary. Putol nito sa sasabihin ni Ava. Sa wakas, makakakain din ako ng totoong pagkain. Nanguuyang pagkakatingin nito sa kanyang mga niluto. She spent hours preparing those meals. She prepared them with so much love because they were for him. I'll pick you out tomorrow at 5. Wear your best dress, dear wife. We're gonna show the whole world how happy we are in this hell we're living in. Tila naglalagos hanggang sa kaluluwa ni Ava ang mga titig ng asawa. You can showcase your great acting skills again. Doon ka naman magaling, di ba? He stood up next to her. Mariing siya sa braso ni Drake. Show the world how happy you are with me. I'm you, Ava. Don't do anything stupid or you will regret it for the rest of your damn life. Padaskol na binitawan siya at iniwan ng asawa. Mariing napapikit si Ava sa gilid ng mesa. Lumapit sa kanya si Yaya Andeng at marang hinagod ang kanyang likod. I'm fine, Yaya. Ngilitian niyang matanda bilang pagbibigay ng assurance.